Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Kaisa po ng lahat ng ating mga intensyon, panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nila ang Diyos, ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan
at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos. Ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap, sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila. Lubha silang naaakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap piaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Narito malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang mga nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang mga nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW.
Sa mga pagbasa, lalo tigit sa mga parating na mga linggo habang tayo ay papalapit ng papalapit sa pagdiriwang ng Kristong Hari, ang pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan, ang ating paggunita sa katapusan ng daigdig at paggunaw sa buong mundo, tayo ay gagabayan ng mga pagbasa, lalo ng mabuting balita, kung paanong dapat nating pinaghahandaan ang huling sandali ng ating buhay. Mga minamahal, sa pag-aaral po ng teolohiya, pinapatunayan na may Diyos, isa sa mga patunay na may Diyos, yung binabanggit ng unang pagbasa ngayon sa Aklat ng Karunungan. Ang sabi doon, napakahangal ng mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay na may likha ng lahat ng ito. Isa po sa mga patunay na may Diyos ay dahil may mga tao, bagay, at lahat ng nilikha na mayroon. Kaya naniniwalang may Diyos dahil sa lahat ng nilikhang ito. Ang nakakatakot dito sa mga kagandahan ng nilikha, magandang kapaligiran, magandang karanasan ng pamilya, maayos na pamumuhay, matiwasay na at maginhawang nararanasan sa buhay, maayos na mga kaibigan. Sa lahat ng magagandang nararanasan, madalas nakakalimutan kung saan nanggaling ang mga ito. Yun ang nakakatakot. At kapag ganoon ang ating nasa sa isip at nasa sa puso, kailanman hindi natin mapaghahandaan ang huling sandali ng ating buhay. Mga minamahal, sana po sa edad natin ngayon at sana itinuturo natin sa ating mga anak, hindi dapat kinatatakutan ang kamatayan. Hindi ho nakakatakot mamatay. At ang kamatayan ay isa sa mga pinakabanal na karanasan ng tao. Bakit? Dahil kapag tayo namatay, saka lang natin makikita ang Diyos. Taaso ang kamay ng siguradong siya'y hindi mamamatay. Wala, meron lahat, di ga? Ay bakit nakakatakot ang kamatayan? Alam niyo kung bakit nakakatakot ang kamatayan? Dahil ayaw nating paghandaan ang kamatayan. Ano ba dapat paghahanda sa kamatayan? Yun yung sinasabi ngayon ng mabuting balita. Dadating ang panahon at dadating ang kamatayan sa mga pagkakataong hindi natin alam. Tayo'y normal na namimili, normal na namamasyal, normal na nabubuhay, normal na kumakain, umiinom, nakikipagkaibigan, hanggang sa dumating ang pagkakataong mamamatay tayo na hindi tayo handa. Ay ano po dapat ang paghahanda sa kamatayan? Ang paggawa ng kabutihan. Kaya nakakatakot mamatay dahil hindi pa tayo mabuti. Kaya nakakatakot ang kamatayan dahil hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ako ba'y pa sa impyerno o pa sa langit? Hindi pwede mo namang malaman yon. Alam ka po ninyo kung kayo pa saan pag namatay? Taas ang kamay ng mga pasalangit. Wala. Bakit pa saan kayo? Taas ang kamay ng pasa impyerno. Wala rin. Ay saan kayo pupunta? Natatawa tayo at napapangiti tayo. Pero na isa sa katotohanan ng buhay, kapag kayo 60 na, 80 na, abay ano pang pinaghahandaan mo? Diga? Pwede mong malaman kung pasalangit ka o pa sa impyerno sa pamamagitan ng pamumuhay mo ngayon. Ay 80 na, 70 na, mataray pa. O, tanungin nyo kung pa saan yan. Diga? Diga?
matanda na, hindi ka na nga makalakad mag-isa, magagilitin ka pa. Oy, pasaan ka? May sakit ka na nga, hindi mo maintindihan ang kagalingan, damot na damot mo pa. Oy, pasaan ka? Kaya pwede nating malaman, pasalangit ba ako o pasa impyerno? Depende sa pamumuhay mo ngayon. At yung mga ibinibigay ng Diyos, ang magandang kalikasan, magandang karanasan, maayos na pamilya, ay dapat tulong sa atin para palalimin ang ating pagmamahal at pagpapasalamat sa Diyos na nagbigay ng lahat ng ito. Kapag hanggang ngayon, ang inisip mo pa rin lamang kung anong makukuha ko, paano ako sisikat, paano ako gagaling, paano ako yayaman, ay siya. Mag-isip-isip po tayo. Pero kung ngayon, sa kabila ng ating kahinaan, tayo nagpipilit maging mabuti, yan, katulad ngayon. Sino sa atin ang walang kasalanan? Lahat meron. Pero nagpipilit tayong makapagdasal. Kahit mahirap, nagpipilit tayong makasimba. Kahit mahirap tayong pumunta dito, nagpipilit tayong pumunta. Yan ang mga patunay na gusto mong paghandaan ang langit. Pero laging paalala sa atin mga minamahal, araw-araw, ang mga kasama natin sa bahay at sa buhay ay mga paalaala kung paano natin pababaitin ang ating sarili. Yung mga pasaway mong anak, yung makukulit mong apo. Yan ay mga paalaala kung hanggang saan ang iyong pasensya. Yung iyong bungangerang asawa, yung iyong lasenggerong asawa. Yan ay paalaala at imbitasyon kung hanggang saan mo kayang mahalin ang iyong kapwa. Yang iyong mga tsismosang kapitbahay, yang mga naninira mong kaibigan, yan ay paalaala kung hanggang saan mo kayang puntahan at paabutin ang iyong pagpapatawad. Kung nakikita natin ang lahat ng bagay na nangyayari bilang biyaya ng Diyos at ipinagpapasalamat natin sa Kanya, hindi malayo. Pagkatapos ng buhay na ito, pagdating natin sa tunay na buhay, langit ang ating kakamtan. Kaya ang buhay na ito'y paghahanda, mga minamahal. At habang papalapit tayo ng papalapit sa huling araw ng ating buhay, sa paghuhukom sa atin ng Diyos, sana tayo ay pabait din ng pabait, palawak ng palawak ang pangunawa, palalim ng palalim ang pagmamahal, palago ng palago ang pananampalataya at pagtitiwala. Sa ganoong bagay, mapaghahandaan natin ang pagharap natin sa Diyos. Sa ganoong bagay, hindi masasayang ang buhay natin sa lupa. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, siyang magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay sa lupa, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po akong maghanda para sa aking pagharap sa iyo. Hayaan mong sa kabila ng aking kahinaan at pagkukulang, mga kasalanan, magkaroon ako ng pagnanais na maging mabuti. Makapagpilit akong mapalawak ang pagmamahal, pananampalataya at pag-asa upang sa huling sandali ng aking buhay, makaharap kita na pinaghahandaan ko sa buhay na ito sa lupa, ang buhay ng pag-ibig at kaluwalhatian sa kalangitan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Bayang umasa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakilaan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga ina anyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Like a flame, my hope is burning. May my song arise to you, source of life that has no ending. On life's path, I trust in you. Every nation, tongue, and people find a light within your word. Scattered fragile sons and daughters find a home in your dear Son. Like a flame, Like a flame, my hope is burning. my song May my song arise to you, source of life, source of life that has no end. I trust in you. God so tender and so patient, Dawn of hope, your care for all. Heaven and earth are recreated by the Spirit of life set free. Like a flame, Like a flame, my hope is burning. my song May my song arise to you, source of life, source of life that has no end. I trust in you. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Raise your eyes, the wind is blowing, for our God is morning time. Son made man for you and many, who will find a way
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, andyan po sa bandang unahan, ang pinaglalagyan ng mga sobre ng mga pangalan ng mga namatay nating mahal sa buhay. Sila po'y buong buwan ng Nobyembre nating ipinagdarasal para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan kayo sa mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ngayon pong darating na November 23, sa sunod na linggo, ito po'y araw ng linggo, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras po ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa alas 9 ng umaga at sa alas 6 ng gabi. Gayon po, kaugnay nito ay patuloy nating ipagkakaloob ang ating buwan ng iba pang gawain ng pagpapagaling. Tayo po ay merong mga spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, acupuncture at bloodletting. Layunin po nito na pagkalooban tayo ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating kapuspalad at nangangailangan. Kaya kung kayo o may mga kakilala kayong walang kakayanang magpakonsulta, ito po'y para sa mga walang kakayanan. Libre po lahat ng konsultasyon na ito. Kayo'y makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para po sa pagpapalista at mga reservations. Dahil po dito, may ilan tayong pagbabago para sa misa sa susunod na linggo. Ang mga oras po ng misa sa November 23, ika-5, ika-7 at ika-9 ng umaga. Wala pong misa ng alas 11, susundan ito ng 1:00 ng hapon. Misa ng First Communion at kumpil ng mga PWD nating kapatid dito sa buong Archdiocese ng Lipa. Wala ring misa ng alas 2 ng hapon, ang kasunod na po nun ay alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi. Nawa po kayo magabayan ng ating schedule na nakapost din sa ating Facebook page. At para naman po sa mga nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio na nangunguna sa pagdarasal at pamimintuho sa kanya,
gayon din sa mga kalalakihan na nagnanais maging kasapi ng Ministry for the Sick and Elderly, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating opisina para po sa mga detalye ng mga gawain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Atin pong ipagdadasal ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal. Sila Sa nawa mga ay yumaong ating silayan mahal. ng ilaw na walang Sila nawa hanggan. ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, paghandaan ng buhay sa langit. Salamat sa Diyos. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.